Welcome po dito sa Kape at Balita sa Radyo Filipino UK. Ang tanong po ng mga kababayan natin dito sa London na nakausap ko kanina, ang tanong nila is, magkano? Magkano kaya ang tatanggaping bonus ng mga kongresista na laging nagpapatawag ng investigasyon, partikular ang investigasyon sa Office of the Vice President na si Sara Duterte. Yan po ang kanilang inaabangan. Magkano kaya ang tatanggapin ng mga kongresistang tila sarado na ang isip at nakatuon na lamang ang atensyon para idiin ng Office of the Vice President? Kasi pilitong itinatanggi ng mga kongresista na meron hong lumulutang, mga kaibigan, na impeachment laban kay VP Sara dyan sa Congress. Ang nagpo-provide ng information kay BP, ayon sa kanya, marami pa rin naman silang kasamahan sa Kongreso Marami pa rin naman silang kaibigan. Pero yung ibang kongresista, pilit itinatanggi, pinagtatakpan, na walang pinag-usapang impeachment ho dyan. Pero ayon sa mga reliable sources ni BP Sara, open discussion ho yan maging sa plenary session ang ikinakasang impeachment laban sa kanya. So, ang sabi po ng ilang mga kaibigan ko dito, kaibigan natin, kababayan natin, magkano? Magkano kaya ang bonus na tatanggapin ng mga kongresista? Lalo na po yung magaganda ang performance dun sa mga ipinatatawag po na investigasyon diyan po naman sa Kongreso. At ang tanong po ng iba, meron pa bang minority sa Congress? Meron pa bang oposisyon sa Kongreso? Kasi nung hearing po sa Office of the Vice President at maging nung ipinatawag o dumalo itong si dating Pangulong Duterte, nagkakaisa ho yung tinatawag nilang Makabayan Bloc, minority, oposisyon, at maging mga administration congressman sa pagtatanong. Karamihan nga maling pagtatanong dun sa dating Pangulo at maging sa mga staff ni Vice President Sara Duterte. Mga kaibigan, sabi ng nakausap ko mga Pinoy dito, silip-silipin ho natin dahil December, bigayan ho ng bonus. Magkano kaya ang bonus na ipamimigay sa mga magagaling ang performance ng mga kongresista? Yan po ang abangan natin. Meron nung may reaksyon itong si BP Sara dun sa tanong ng isang reporter kanina kahapon dyan sa Veterans Memorial Medical Center, na ang sabi po ng kongresista ng Zambales, itong si J. Kong Jun ba yun? Kong Jun, asawa ni Aiko Melendez, na kung hindi lang daw nagmamadali na maging Pangulo itong si BP Sara, wala sanang gulo. Napakasarado ng isip ng mama na yun. Ito yung parang mga kabayo na humihili ng kalesa. Yung isa yung focus ng kanilang direksyon. Doon lang sa tanggapan ba ni Speaker o doon sa pintuan ng tanggapan ni Pangulong Marcos. Hindi nila nakikita dito. Wala sila nakikita dito dahil nakatakip yung mata. Parang ganun Ang sabi ni BP Sara, sinoplan niya kaagad Ang sabi ni BP Sara, noong presidential election ng 2022, sa akin na dapat yung pagkapangulo. Sa akin na yung presidency. Dahil lagi akong nangunguna. Nangunguna ako lagi sa mga survey, buo na ang grupo, pero pinagbigyan ko itong isa. Dahil alam kong hindi pa panahon at mas marami pa akong magagawang iba. So hindi siya nagmamadali. Dahil malinaw na sa kanya yung 2022 presidential elections ipinaubayan niyo dyan sa isa. So paano mo sasabihin ngayon, Congressman Kong Jun, na nagmamadali maging Pangulo si BP Sara, na siya pa ang sinasabi mong dahilan ng gulo? Sino bang nanggugulo? Hindi ba kayo patawag ng investigasyon? Gusto nyong unahan
yung Commission on Audit na nagsasagawa ng audit sa mga tanggapan ng gobyerno, hindi naman kayo ang taga-audit din sa Kongreso. Ay, nako. Abangan natin mga kaibigan, yun ang silipin natin. Magkano ang bonus, mga kaibigan? Christmas time, Christmas season sa Pilipinas, namimigay ng bonus sa mga kumpanya, namimigay ng bonus sa mga bosses. Siyempre, sino ba ang boss ng Kongreso? Mamimigay kaya ng bonus dahil sa magandang performance? Abangan! See you later, folks.